Giannis at Lillard hindi sapat sa East. Warriors, problema ang small ball lineup dahil sa mga bigs sa West. At Russell Westbrook nag-layup mula sa free throw line. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more quality shoes. Ang Milwaukee Bucks ay naging sentro ng pansin sa pagtanggap kay basketball star na si Damian Lillard ngayong off-season ng NBA upang bumuo ng magandang tandem kasama ang 2 beses ng MVP na si Giannis Antetokounmpo. Dahil dito, marami ang nagturing na paborito ang Bucks na manalo ng kampyonato sa nalalapit na season. Kahit pa sa pagkatalo nila noong unang yugto ng playoffs noong nakaraang taon. Subalit, mukhang hindi yata lahat ay kumbinsido na tunay na malalakas ang Bucks para sa 2023-2024. Ang kanilang kakulangan sa lakas at giliw ay magiging problema sa playoffs, sabi ng isang anonymous NBA scout ayon kay Chris Mannix ng Sports Illustrated. Dagdag pa niya dahil ang Boston ay magaling sa lakas, lalo na dahil kay Jason Tatum at Jaylen Brown. Kalituhan sa Philly kaya hindi natin alam doon. Maliit ang tsansa na mag-match up sila ng maganda kontra sa Cleveland. Nakikita ko rin na mahihirapan ang Milwaukee laban sa mga katulad ng Detroit. Ang Indiana Pacers ay magiging pasanin sa team na ito. Sa ating palagay mga kaibigan, napakahirap isipin na ang isang koponan na may Damian Lillard at Giannis Antetokounmpo ay mahihirapan sa Detroit Pistons o Indiana Pacers. Wala pa sa pag-aaral ng scout ang koponan na nanalo sa Eastern Conference noong nakaraang taon. Ang Miami Heat na kasama rin sa laban para kay Lillard ngayong off-season. Sa kabuuan, kung sakaling hindi magtagumpay ang Bucks na kunin ang kampyonato ng NBA ngayong season, hindi ito dahil sa kakulangan sa talento. Inaasahan na ang Antetokounmpo at Lillard ay magbubuo ng isa sa mga pinakamahuhusay kung hindi man ang mga pinakamahusay na tandem sa buong NBA kapag sila na ay naglaro, na mangyayari sa unang pagkakataon ngayong October 26 laban sa Philadelphia 76ers. Sa kabilang panig naman mga kaibigan, napag-usapan ang isang potensyal na Achilles heel ng Golden State Warriors para sa kanilang kampanya sa NBA ngayong 2024. Noong nakaraang season kasi, sila ay na-eliminate sa playoffs ng Lakers, isang koponan na hindi inaasahan ng marami, maliban na lamang sa kanilang mid-season acquisition na si Roy Hachimura ng Washington Wizards. At ang pag-angat ng laro ni Austin Reeves, ipinakita ni Reeves at Hachimura ang kanilang kakayahan na nagbigay ng advantage sa Lakers sa laki sa maraming posisyon laban sa Warriors na puno ng mga guard o mga player na may tangkad ng guard sa mga pangunahing contributor nila. Sa season na ito mga kaibigan, hinihiling ni Coach Steve Kerr at ng Warriors ang pagsunod sa kanilang pinagmulan. Nagtawag si Kerr na bumalik sa small ball at mas magkaisang koponan sa depensa at opensa. Umaasa ang mga tagahanga ng Warriors na baka mayroong biglang sumiklab na rookie sa posisyon ng forward. Ayon kay Kerr, ang atletisismo ni Jonathan Kuminga ay magbibigay daan sa kanilang team na maging mas maganda. Pero hindi lamang ito ang kakailanganin ng Warriors para makatalo sa mga malalaki sa Western Conference ngayong season. Ang size ang mahina ng Warriors para sa 2023-2024. Bago pa man mag-umpisa ang season, naghayag si Coach Kerr ng isang malupit na ideya. Maring gamitin ng Warriors si Klay Thompson sa posisyon ng power forward. Kahit pa nga ang mga kalaban ay naglalakas loob na gamitin ang mas malalaki na lineup. Walang mas magandang duwag sa small ball offense kaysa kina Thompson at Curry. Yun ay sigurado. Pero sa kabila nito, tinitingnan ng Dubs ang posibilidad ng isang lineup na may 6'6", 230 pounds na si Draymond Green sa center position at 6'7", 197 pounds na si Andrew Wiggins sa power forward. Kasama na rito si Chris Paul sa point guard position na may taas na 6 feet. Impresibo ang talento, atletisismo at shooting ng lineup na ito, lalo na kung ang koponan ni Kerr ay mas magkakaisa ngayong season.
Ngunit ang tanong kung ito'y magiging sapat nga ba para pigilan ang mga malalaki sa Western, kabilang ang 7'4" na si Victor Wembanyama, 7'1" na si Chet Holmgren, 6'10" na si Anthony Davis at 6'11" na si Nikola Jokic ng kampiyon ng Nuggets at iba pang katulad na mga manlalaro. Mukhang may isa ng malinaw na issue na kinakaharap ang Golden State Warriors para sa kanilang kampanya sa NBA. Ayon kay Coach Steve Kerr, ang mga Warriors ay tinaguriang high IQ team para sa season na 2023-2024. Ang kanilang inaasahan ay na ang passing, shooting at matalinong depensa. Maaring magpuno ito sa kakulangan nila pagdating sa laki. Si Kevin Looney at Darius Saric ang itinuturing na mga pinakamalakas na manlalaro sa team pagdating sa rebounds at pareho rin silang matalino sa laro. Ngunit sa kabila nito, ang karamihan ng mga eksperto sa NBA ay sa tingin nila ang 2023-2024 na Warriors ay kulang na kulang sa laki para talunin si Jokic at ang Nuggets. Lalo na't nauubos na ang lakas ni Thompson, Green at Curry na itinuturing na nasa huli na nilang mga taon sa National Basketball Association o NBA. Inaasahan ng mga tagahanga, manlalaro at coaches ng Warriors na may sapat na kakayahan at lakas upang malunasan ang kakulangan ng team sa laki sa gitna ng malalakas na manlalaro sa Western Conference. Hindi marapat na tayaan sina Curry at Thompson sa anumang laban na may kinalaman sa shooting. Ngunit kung ang mga Dubs ay may sapat na kakayahan upang ibalik ang kanilang dating estilo ng laro sa playoffs at magamit ito ng tama, ay isa ng mas komplikadong tanong ito mga kaibigan. Pero hindi ito posible. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Samantalang tinalo ng Los Angeles Clippers ang defending NBA champion ng Denver Nuggets para sa kanilang preseason matchup sa score na 103-116. Dito'y nagpakita ng galing mga kaibigan ang LA Clippers trio na sina Kawhi Leonard at Russell Westbrook na mayroong 7 points each. At pansin rin ang ginawang ito nitong ni Russell Westbrook mga kaibigan na kung saan halos lumutang na nga ito na nagmula sa free throw line. Is open, fires it up, this is short. Westbrook, a one-man fast break, swooping in, Westbrook. At nanguna itong si Paul George para sa scoring sa team na mayroong 23 points, 5 rebounds at 5 rebounds sa loob ng 18 minutes. Na siyang hindi kinaya ng Nuggets na wala itong si Nikola Jokic, Aaron Gordon, Jamal Murray at Michael Porter Jr. sa labang ito. Ang laro ay pinangunahan nitong ni Hunter Tyson na mayroong 19 points at Reggie Jackson na mayroong 15 points. Napakainit na ng mga basketball updates natin ngayon. At kung gusto nyo maging updated sa mga basketball updates, huwag kalimutang i-like, i-share ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli mga kaibigan, maraming salamat. On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.